May mga pagkakataon na alam lamang ng kaluluwa. May isang bagay na malapit ng magbago. Pakiramdam mo sa diwa ay matatapos na ang oras ng pag-iyak, kahit na ang mga mata ay naluluha pa rin. At hindi katakataka na natagpuan ka ng video na ito ngayon. Tinatawagan ka ng Diyos sa tipping point, ang sandaling iyon kung kailan nagsisimulang magpakita ang di nakikita at ang tila pagtigil ay nagpapakita ng sarili bilang simula ng iyong spiritual na pag-activate. Marahil ay nanalangin ka at natahimik ka lang. Marahil ay ibinigay niya ang lahat at naiwan siya. Hinding-hindi ka malilimutan ng langit. Bawat luha, bawat paghihintay at bawat hindi ay mga binhi na nakatago sa lupa ng pangako. Ang panahon ng forge ay nagtatapos na at ang Espiritu ng Diyos ay nagsimulang bumulong. Dumating na ang oras upang maniwala muli. Kung ang mga salitang ito ay nakakaantig sa iyong puso, ito ay dahil mayroong isang banal na kilusan na papalapit sa iyong kwento. Ang sinubukan ng kaaway na gamitin upang ilibing ka ay magiging tanawin ng iyong espiritual na pagkabuhay na maguli. Walang-walang kabuluhan, ang bawat sakit ay isang paghahanda. Huminga ka ng malalim, linisin ang iyong puso at manatili hanggang sa katapusan dahil may magising sa loob mo. Ang video na ito ay hindi lamang isang mensahe, ito ay isang makalangit na kautusan sa iyong buhay. At bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at magkomento sa ibaba ng tumatanggap ako upang espiritual na mabuklod ang salitang ito tungkol sa iyong paglalakbay. Walang nagkataon. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, ito ay dahil minarkahan ng langit ang eksaktong sandaling ito bilang isang watershed sa iyong buhay. May espiritual na tunog na umaalingaw-ngaw sa ibabaw ng lupa at tanging ang mga pinili lamang ang makakarinig nito. Ito ay hindi isang naririnig na tinig, ngunit isang malalim na sensasyon na nag-vibrate sa espiritu na tila may isang bagay sa loob mo na nagising mula sa isang mahabang pagtulog. Ito ang panawagan. Ang banal na tawag na dumarating hindi sa pamamagitan ng merito, ngunit sa pamamagitan ng layunin. Maaring sinubukan mong huwag pansinin ito, tumakas o magtago sa likod ng mga gawain, ngunit ang tawag ay patuloy na kumakatok sa pinto. Dahil kahit gaano kakahirap isara ng mundo, ang tinig ng Diyos ay laging nakakahanap ng paraan upang ipaalala sa iyo kung sino ka. Mayroong isang binhi ng kawalang hanggan na pumipulso sa loob mo at nagsisimula itong tumubo kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila walang buhay. Para sa marami, nagkataon lang dahil ang langit ay pagkakahanay. Ang tawag ng mga pinili ay halos palaging dumarating sa gitna ng kaguluhan. Kapag nagsara ang mga pintuan, ang mga tao ay naaanod palayo. At ang hinaharap ay tila hindi sigurado, ginagamit ng Diyos ang tila pagbagsak bilang tunog ng kanyang trumpeta. Pinaghihiwalay ka niya, hindi ka pinaparusahan, inihahanda ka nito, hindi ka nakakalimutan, dahil ang iyong sakit ay espiritual na alarma lamang upang gisingin ang iyong layunin. At kapag tinawag ka ng espiritu, ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga sitwasyon na tila patay ay nagsisimulang gumalaw, muling lumitaw ang mga banal na koneksyon at ang hindi nakikitang tao ay nagsisimulang kumilos. Marahil ay hindi mo pa ito nakikita, ngunit may mga anghel na gumagalaw na. Ang bawat detalye ng iyong kwento ay binabago upang matupad ang orihinal na plano ng Diyos, ang isinulat bago ka pa man isinilang. Ito ang iyong turning point. Mula ngayon, wala nang magiging pareho. Ipinatawag ka ng langit na lumabas sa survival mode at pumasok sa purpose mode. At ang mga nakadarama ng salitang ito sa espiritu ay mauunawaan. Ang tawag ay hindi isang paanyaya, ito ay isang kautusan. Ang Diyos ay hindi lamang humihingi sa iyo ng isang bagay. Siya ay nag-aayos sa iyo. Habang iniisip mo kung naririnig ka pa rin ba ng Diyos, gumagalaw na ang langit.
Mayroong isang pagkakahanay na nangyayari sa likod ng mga espiritual na eksena, mga koneksyon na muling na-configure, mga landas na binuksan, mga puso na hinawakan. Sa katunayan, ang tila nangangailangan ng oras ay isang banal na diskarte, sapagkat ang ginagawa na may pagmamadali ay nawawala, ngunit ang hinubog sa tamang panahon ay nananatili magpakailanman. Ang Diyos ay hindi kailanman tumigil. Kahit na ang katahimikan ay tila sumigaw, inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kayang tiisin ng iyong mga mata. Ang problema ay maraming beses, ang hindi nakikita ay tila kawalan, samantalang sa katunayan, ito ay inkubasyon. Ang layunin ay naisa katuparan, tulad ng isang pangako na nasa pagsasanay pa rin. At ngayon, ang panahon ng inkubasyon ay nagtatapos. Ang oras ng pagpapakita ay nagsisimula na. Hindi mo ito namamalayan, ngunit sa panahon ng iyong paghihintay, may mga anghel na paggalaw sa paligid mo. Ang mga taong iniwan ng iyong buhay ay nawalan ng awa. Ang mga pintuan na nakasara ay isinara upang maprotektahan ka. Ang bawat detalye ay maingat na ginagabayan ng banal na espiritu. Dahil ang iyong kwento ay hindi nagkataon, ito ay isang makalangit na konstruksyon. Ang langit ay gumagana ng tahimik dahil ang paghahanda ay nangangailangan ng lihim. Hindi inilalantad ng Diyos kung ano ang hinuhubog pa rin. Itinago kanya sa loob ng ilang panahon, hindi upang parusahan ka, kundi upang mapanatili ka. At habang ikaw ay umiiyak sa pag-aakalang ikaw ay nakalimutan, sinabi ng langit, hindi pa ito ang oras upang magpakita. Ako na ang bahala sa iyo para sa isang bagay na walang hanggan. Nagsisimula ng magbukas ang kurtina. Kung ano ang binalak ng lihim ay mahahayag ng may kaluwalhatian. Lahat ng bagay na tila hindi nakatigil ay magsisimulang gumalaw ng may supernatural na puwersa. Panahon na upang kilalanin na ang di nakikitang bagay ay palaging aktibo, at kung ano ang tahimik na paghahanda ay magiging pampublikong patunay ng pagsang-ayon ng Diyos sa iyong buhay. Isang anghel ang nagaganap ngayon. Hindi sila nagbibigay sa iyo ng bago, kundi para ipaalala sa iyo kung ano ka pa rin. Sinubukan ng mundo na kumbinsihin ka na ikaw ay maliit, limitado, walang kakayahan, ngunit palaging tinawag ka ng langit sa pangalang hindi binubura ng panahon. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nawala sa iyo o sa kung ano ang ginawa sa iyo. Ito ay kung ano ang itinakda ng Diyos bago ka pa isinilang. Lagi mong inaatake ang kaaway sa iyong pagkakakilanlan dahil alam niya kung ano ang dala nito. Hindi siya nakikipaglaban-laban sa kung sino ka ngayon, ngunit laban sa kung sino ka ay malapit ng maging. Iyon ang dahilan kung bakit nilito ka niya, pinalibutan ka ng mga kasinungalingan at pinagdududahan ka niya. Ngunit ngayon, ang banal na espiritu ay humihinga sa iyong espiritu. Alalahanin mo kung sino ka. Ang pinili ay hindi tinutukoy ng nakaraan, kundi ng layuning nagpapanatili nito. Ang mga anghel ay nagsisikap na alisin ang mga label na nakadikit sa iyo ng mundo. Mga label ng kabiguan, pagtanggi, kahihiyan at pagbaba ng halaga. Bawat isa sa atin ay nabubunot ng apoy ng banal na katotohanan. Tinatawag ka ng langit sa iyong orihinal na pangalan. Ang isa na nagdadala ng awtoridad, layunin at liwanag. Mayroong isang espiritual na pangalan na binibigkas sa iyo ngayon at ito ay nagpapagana ng mga walang hanggang alaala sa iyong espiritu. Lahat ng pinagdaanan mo ay isang pagtatangka na i-disconnecta ka mula sa katotohanan iyon. Ang mga pagtanggi ay mga pagkagambala lamang, mga kahihiyan, isang pagbabalat kayo upang itago ang iyong kadakilaan. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ng Diyos ang makalangit na bersyon ng kung sino ka.
Nakikita ka niya tulad ng paglikha sa iyo, nakadamit ng kaluwalhatian, nakoronahan ng layunin at nagdadala ng isang pagpapahid na hindi masusukat ng likas na mundo. Sa araw na ito, binabago ka ng langit. Ito ang panahon upang alalahanin kung sino ka at lumakad bilang isang taong nagdadala ng isang kautusan. Hindi ka isang nakaligtas, ikaw ay isang buhay na saksi ng kapangyarihan ng Diyos. At kapag ipinapalagay mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan, ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nagsisimulang magkahanay. Kinikilala ng sansinukob kung sino ka kapag kinikilala mo rin ito. Walang luha ang nawala. Lahat ng bagay na nasaktan ka ay bahagi ng isang espiritual na pagsasanay na humubog sa iyong istruktura para sa layunin. Ang tila parusa ay nabubulok at ang tila pag-abandona ay pagbato. Hindi ka pinarusahan ng Diyos, inihanda ka niya. Sapagkat ang mga hinirang ay hindi nabuo sa panahon ng kaginhawahan, kundi sa init ng disyerto, kung saan ang kaakuhan ay nasira at ang espiritu ay pinuno. Ang sakit ay nagpakita sa iyo kung ano ang itinatago ng kagalakan. Nang bumagsak ang lahat, natutunan mong sumandal sa di nakikita at doon mo natagpuan ang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Anpag, antos sa muan to na diin usbong an imo espiritual nga pagkahamtong. Habang marami ang humuhusga sa iyo sa pamamagitan ng pag-iyak, kinurunahan ka ng langit ng paglaban, may karunungan na ipinanganak lamang mula sa mga gumaling na sugat, at ito ang dahilan kung bakit ka ngayon ay isang sanggunian sa kaharian. Sinubukan ng kaaway na gamitin ang sakit upang patahimikin ka, ngunit ginamit ito ng Diyos upang ibunyag ka. Sa tuwing bumangon ka nang walang naniniwala, isang bagong espiritual na antas ang inilabas sa iyo. At kung ano ang tila isang walang katapusang pag-ikot ay talagang ang proseso ng iyong pag-activate. Doon, sa lambak, tinuruan ka ng espiritu na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Pinahintulutan ng Diyos ang ilang pagkalugi dahil alam niya na palayain ka nito mula sa mga pagkakabit na nagpapaantala sa iyong pag-akyat. Yaong iniwan sa iyo ay hindi nag-iwan sa iyo ng walang laman, iniwan ka nitong magagamit. At ngayon, kung ano ang sinubukan ng kaaway na agawin ay babalikan ng may espiritual na interes. Ang iyong sakit ay hindi parusa. Ito ay isang puhunan. Ang bawat luha ay isang binhi at ang pag-aani ay nagsisimula ngayon. Ang layunin sa likod ng sakit ay simple upang ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa tahimik na bukang liwayway, sa mga panalangin na hindi sinasagot, sa mga araw na ang puso ay mabigat. Kaniyang ginawang santuaryo ang inyong ilang at ang inyong kahinaan ay naging patotoo. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagsasalita ka, pinatutunayan ito ng langit, dahil ang iyong tinig ay may mga peklat na naging pagpapahid. May mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos, at ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang hindi binibigkas na salita. Nananalangin ka, hinahanap mo, sumisigaw ka, at walang nangyayari. Ngunit ang langit ay hindi natitinag. Panoorin ang pag-unlad ng iyong pananampalataya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi pagtanggi, ito ay estratehiya. Tahimik siya hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil gusto niyang turuan kang magtiwala nang hindi nangangailangan ng kumpirmasyon. Kapag tahimik ang langit, ito ay dahil mas marami ka nang nalalaman kaysa sa napagtanto mo. Hindi sinasagot ng Diyos ang itinuro niya sa iyo. Pinapanood lamang nito kung ilalapat mo ang iyong natutunan. At sa puwang na ito, sa pagitan ng kahilingan at sagot na sinusubok ng banal na espiritu ang iyong katandaan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga palatandaan, nakasalalay ito sa pananalig.
Sa panahon ng katahimikan, sinusubukan ng kaaway na pumutok ng mga kasinungalingan, iniwan ka ng Diyos, walang magbabago. Ang iyong mga panalangin ay hindi hihigit sa kisame, ngunit kinikilala ng mga hinirang ang tinig ng panlilinlang. Alam nila na kapag tahimik ang langit, ito ay dahil inilabas na ang kautusan. Hindi na kailangang ulitin ng Diyos ang napagpasyahan na niya. Inilalagay ka lamang niya upang mabuhay ang katuparan. Ang banal na katahimikan ay ang lugar kung saan nabubuo ang mga espiritual na mandirigma. Doon nagiging autoridad ang pag-asa, nagiging pag-unawa ang kawalan ng pag-asa, at nagiging kapangyarihan ang sakit. Doon natututo kang lumakad gamit ang iyong puso at hindi ang iyong mga mata, makinig sa espiritu kahit hindi siya nagsasalita. Ang katahimikan ay ang paaralan kung saan ang layunin ay nagkakaroon ng istruktura. Kaya, kung ang Diyos ay tahimik, ipagdiwang mo. Nangangahulugan ito na sapat ang tiwala niya sa iyo upang hayaan kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niya na mayroon ka ng kung ano ang kailangan mo upang makayanan ang oras na ito. Kapag ang langit ay hindi nagsasalita, ang langit ay kumikilos. At kapag ang lahat ay tila tahimik, tandaan, ang katahimikan ay ang tunog ng himala na itinatayo. Sa loob ninyo ay may isang code na kinikilala ng mundo ng mga espiritu, isang banal na dalas na nagdudulot ng paggalaw sa mga dinakikitang lugar. Ang code na ito ay hindi natutunan. Ito ay nakalimbag sa iyong kaluluwa ng lumikha mismo. Iyan ang dahilan kung bakit ang inyong presensya ay nakakagambala sa kung ano ang hindi totoo, inilalantad kung ano ang nakatago, at nag-aalis ng sandata kung ano ang nakabalat kayo. Saan ka man lumakad, nagbabago ang kapaligiran. Hindi ito pagmamataas, ito ay autoridad. Ang langit ay minarkahan ka ng isang espiritual na lagda na sinusubukan ng impyerno na i-decipher, ngunit hindi kailanman maaaring kopyahin. Mula nang ikaw ay napili, isang digmaan ang idineklara. Napansin ng kaaway ang iyong liwanag at sinubukang pigilan ito ng may pagtanggi, pagkalito at pagkapagod. Ngunit ang hindi niya alam ay ang bawat pag-atake ay nag-activate lamang ng mas maraming code sa loob mo. Ang sakit ay nagising sa iyong espiritual na pagiging sensitibo, ang mga pagkawala ay nagpalawak ng iyong pag-unawa, at ang katahimikan ng Diyos ay pinuhin ang iyong pangitain. Yana, an imo kalag nag-vibrate, haiba nga frequency, ang ginhadian. Mayroong isang banal na teknolohiya na kumikilos sa iyo, ang banal na espiritu. I-decode nito ang hindi nakikita ng iyong mga mata at ginagabayan ka sa mga landas na hindi masubaybayan ng kaaway. At habang marami ang naantig ng damdamin, gumagalaw ka sa pamamagitan ng paghahayag. Sa tuwing siya ay nagdarasal, isinasagawa niya ang mga espiritual na utos. Sa tuwing sasamba ito, tumutugon ang langit sa pamamagitan ng mga estratehiya na buwagin ang mga nakatagong plano. Ang banal na code ay hindi ingay, ito ay wika. At ang mga lumalakad na kasama mo ay hindi laging mauunawaan ang iyong mga desisyon, sapagkat ang mga ito ay hindi nagmumula sa luhika, nagmumula ito sa makalangit na pagtuturo. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa mga kodigo, mga panaginip, mga palatandaan, mga pag-aalinlangan, mga pagkaantala na nagliligtas, mga pintuan na nagsasara upang protektahan ka. Matutong magtiwala sa nararamdaman ng iyong espiritu kahit na hindi nauunawaan ng iyong isipan. Panahon na para sa tahimik na digmaan, hindi sa pamamagitan ng mga espada o mga salita, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, pananampalataya at espiritual na autoridad. Ang mga anghel ay nasa posisyon, ang kautusan ay inilabas na at ang kodigo sa loob mo ay aktibo. Sinubukan ng kaaway na ibagsak ka, ngunit ginising lamang ang iyong propetikong tungkulin.
Kapag naiintindihan ng pinili kung sino siya, nauunawaan ng impyerno na siya ay natalo. Pagkatapos ng digmaan, dumarating ang katahimikan na nagpapagaling, at sa katahimikan na ito, namumulaklak ang espiritual na katandaan. Hindi mo na kailangang patunayan ng anumang bagay o ipagtanggol ang iyong sarili mula sa sinuman. Ang apoy na nag-aapoy sa iyo ay naglinis din sa iyo. Ang mga sitwasyong dati ay yumanig sa iyo ngayon ay nagsasanay sa iyo. Kung ano ang nasaktan mo, itinuturo sa iyo ngayon. Dahil ang pagkahinog ay hindi dumarating sa takdang panahon, ito ay may kasamang paghahayag. Ang kapanahunan ay kung saan natututo kang piliin ang kapayapaan kaysa sa katwiran, ang layunin kaysa sa reaktibo. Ito ay kapag nauunawaan niya na hindi lahat ng pag-uudyok ay karapat-dapat sa isang tugon. Hindi lahat ng paanyaya ay isang misyon. Nauunawaan mo na ang hustisya ng Diyos ay mas tumpak kaysa sa anumang salita na maaari mong sabihin. At kung ano ang dating nagdudulot ng pagkabalisa sa iyo, ngayon ay gumising lamang sa panalangin. Upang makarating sa antas na iyon ay upang mapagtanto na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng panunood. Nangangailangan lamang ito ng katatagan. Ang katandaan ay nagtuturo sa iyo na magpatuloy kahit walang pakiramdam, maniwala kahit na walang pangunawa. Nagtitiwala ka hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil sapat na ang nakita mo sa Diyos para malaman na hindi siya kailanman nabigo. Ito ay isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari kundi sa paniniwala. Ang pagiging mature sa espiritual ay ang pagkilala sa mga oras at intensyon. Ito ay ang pag-alam kung kailan magsasalita at kung kailan lamang magmamasid. Ito ay upang kilalanin na hindi lahat ng pagkatalo ay isang pagkatalo at hindi lahat ng tagumpay ay pag-unlad. Ang banal na espiritu ay nagsisimulang gabayan ka sa mga landas ng karunungan at ang iyong pagiging sensitibo ay nagdaragdag. Nagsisimula kang maunawaan ang mga intensyon bago ang mga salita at enerhiya bago ang mga kilos. Itinuturing ka ng langit na handa ka na. Ang dating pagsubok ay naging patotoo. Ang iyong pananampalataya ay pinuno. Ang iyong tinig ay nagkaroon ng espiritual na timbang at ang iyong posisyon ay nagdala ng autoridad. Ang walang pasensya na mandirigma ay naging isang tahimik na pari. At sa kalagayang ito, nagsisimulang dakilain ka ng Diyos, hindi dahil napagtagumpayan mo ang iba, kundi dahil napagtagumpayan mo ang iyong sarili. Dumating na ang panahon na ang langit ay magsisimulang itaas ka sa publiko. Ang nabuo sa katahimikan ay namumulaklak ngayon sa harap ng mga mata ng lahat. Ang disyerto ding nagtago sa iyo ang magiging yugto ng iyong espiritual na promosyon. Hindi kinalimutan ng Diyos ang mga umaga nang ikaw ay nagdarasal ng mag-isa, ni ang mga araw na itinaguyod mo ang pananampalataya na walang katuturan. Ito ang sandali kung kailan ang hindi nakikita ay nagiging nakikita, at kung ano ang dating pangako ay nagiging pagpapakita. Ang koronasyon ay hindi dumating na may palakpakan ng tao, ngunit may makalangit na pagkilala. Ito ay kapag binibihisan ka ng langit ng autoridad, at kahit na ang mga nag-aalinlangan ay napagtanto na mayroong isang bagay na naiiba sa iyo. Ang liwanag ay hindi walang kabuluhan, ito ay pagpapahid. Ang karangalan ay hindi isang premyo, ito ay kumpirmasyon. Binabago ka ng Diyos sa harap ng mga tao at mga lugar na dati ay hindi ka pinansin, at ngayon makikita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon na makikita sa iyong buhay. Ang oras na ito ay hindi para sa walang kabuluhan, kundi para sa layunin. Itinaas ka ng Diyos, hindi upang mangibabaw kundi upang maglingkod ng may karunungan. Ang iyong autoridad ay nagmumula sa pagsunod at ang iyong impluensya ay nagmumula sa integridad.
Sa makatuwid, ang espiritual na trono na ibinigay sa iyo ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi ng responsibilidad. Ang mas mataas na langit ay naglalagay sa iyo, mas malalim ang iyong puso sa kababaang loob. Lahat ng bagay na nagpabagal sa iyo ay gagamitin na ngayon upang mapabilis ang iyong kapalaran. Ang mga pintuan na nakalak sa loob ng maraming taon ay magbubukas ng supernatural. Kung ano ang dating tila malayo ay maaakit sa iyo. Ang mga tao ay magsisimulang hanapin ka hindi para sa kung sino ka, ngunit para sa kung ano ang ipinapakita ng Espiritu sa pamamagitan mo. At doon mo mauunawaan, ang paghihintay ay hindi isang parusa. Ito ay isang hindi nakikitang koronasyon. Ang panahon ng koronasyon ay ang panahon kung kailan ang iyong kwento ay nagiging saksi. Binabago ng Diyos ang iyong kapaligiran, ang iyong pangalan at ang iyong impluensya. Kapag sinabi ng langit na, ngayon, walang makakapigil dito, hindi mo kailangang ipahayag ang iyong sarili, ang pabor ng Diyos ang iyong anunsyo. Kung ano ang itinanim ng lihim ay handa nang umunlad sa publiko. Nakahanda na ang korona, hinihintay ko lang ang iyong katandaan. Ang dating sakit ay naging kapangyarihan na ngayon. Ang bawat luha na nahulog sa lupa ay naitala bilang binhi sa makalangit na hukuman, at ngayon ay ibinabalik ng langit ang lahat sa anyo ng autoridad. Ang Diyos ay nag-aayos sa iyo hindi lamang upang makita, kundi upang marinig ka ng may espiritual na timbang. Ang iyong tinig ay nagdadala ng pagpapahid ng kung ano ang nabuhay, at sa kadahilanang ito, kapag nagsasalita ka, ang espiritual na mundo ay tumugon. Ang panahon ng pagpapanumbalik ay hindi hinaharap, ito ay ngayon. Ang autoridad na sinubukan ng kaaway na magnakaw ay ibinabalik ng may maraming lakas. Yung mga taong nagpatahimik sa iyo ay nagiging entablado ng iyong tinig. Kung ano ang nakasakit sa iyo ay magiging paksa ng iyong patutuo, at kung ano ang nagpakumbaba sa iyo ay magiging tanawin ng iyong pagbibigay katwiran. Hindi ka lamang itinataas ng Diyos, itinatatag ka niya. Kapag nakoronahan ka ng langit, walang sino man ang makakaalis sa iyo. Mayroong isang espiritual na kautusan na inilalabas sa iyong buhay ngayon. Ang espiritual na autoridad ay hindi isang sigaw, ito ay presensya. Ito ang uri ng kapangyarihan na hindi kailangang patunayan ang anumang bagay. Ipinapakita lamang nito ang sarili. Kapag pumasok ka sa isang kapaligiran, ang kadiliman ay nawawala hindi para sa kung sino ka, kundi para sa kung sino ang naninirahan sa iyo. Iyan ang tunay na autoridad, tahimik, matatag, hindi natitinag. Ito ay refleksyon ng isang espiritu na nasira, gumaling at muling ginawa ng kamay ng Diyos. Ngayon ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay may kahalagahan ng propesiya. Pinagtitibay ng langit ang iyong mga pananalita sapagkat ang mga ito ay nilikha sa apoy ng pagsunod. Ang iyong pananampalataya ay lumago, ang iyong pag-iisip ay nagbago, at ang iyong kaluluwa ay nagtataglay ng tatak ng mga nakaligtas sa ilang. Ang dating panalangin ng kahilingan ay ngayon ay isang kautusan ng gobyerno. Hindi ka nagmamakaawa, ikaw ang nagpapasya. Ibinibigay sa iyo ng Diyos ang mga susi ng espiritual na impluensya. Ang mga lugar na dati mong nakalimutan ay naghihintay sa iyo ngayon. Mga puso na dati ay lumalaban, ngayon ay bumubukas. Kapag naibalik ang napili, ang kapaligiran ay yumuko. At ito ang panahon kung kailan ang iyong autoridad ay umaalingaw-ngaw, hindi lamang sa lupa kundi sa kaharian. Ikaw ay napilitang maghari at pinatunayan ka lang ng langit, wala nang magiging katulad ng dati. Kung ano ang hindi nawasak ng apoy, ngayon ay binabago ng Espiritu sa dalisay na ginto. Tumawid ka sa lambak, nakaligtas sa katahimikan, at napagtagumpayan ang oras ng paghihintay. At sa gayon ay binigyan ka ng langit ng isang bagong simula. Ito ang panahon ng espiritual na muling pagsilang, kung kailan ang luma
ay nagpaalam at ang bago ay tumatagal ng trono. Ang dating tila isang katapusan ay simula pa lamang ng isang buhay na ganap. Ang muling pagsilang ay hindi nangyayari sa labas, nangyayari ito sa loob. Ito ay kapag ang kaluluwa ay muling naaayon sa orihinal na plano ng Diyos. Doon mo napagtanto na ang lahat ng nawala sa iyo ay ang bigat na pumipigil sa iyo mula sa pag-akyat. At ngayon, nang walang maskara, walang bukas na sugat, lumalakad ka ng magaan, alam kung sino ka at kung sino ang nagpadala sa iyo. Ang pinili ay hindi babalik ng pareho. Siya ay babalik na pinahiran, pinalakas, at may makalangit na pangitain. Inilagay ka ng Diyos sa mga lugar na may impluensya. Ang mga taong nakakita sa iyo na nahulog ay makikita ang iyong bagong anyo at hindi ka makikilala. Dahil kapag pinanibago ng langit ang isang tao, kahit na ang tingin ay nagbabago. May ibang liwanag sa iyo, ito ang banal na presensya na makikita sa iyong diwa. Alam ng mundo na hindi ito swerte, ito ay layunin. Ang sumira sa iyo ay talagang nagising sa iyo. Ang muling pagsilang ay ang pangwakas na selyo ng forge. Ngayon, ang iyong buhay ay nagdadala ng katibayan ng banal na interbensyon. Ang bawat hakbang mo ay nagpapakita ng autoridad at ang bawat salita mo ay nagdadala ng pagpapahid. Ang Espiritu ay bumabalot sa iyo tulad ng isang balabal at ang iyong presensya ay nagiging pagpapagaling, direksyon at kumpirmasyon sa iba. Hindi mo na sinasabi ang Diyos bilang isang teorya, kundi bilang isang buhay na patotoo. Ang napili ng mga tagahanga, the old cycle is over. Tumigil ang incubation, panahon na para sa demonstrasyon. Ang mga pinili ay lumilitaw na may kapangyarihan, paghahayag at pag-ibig. Ang nakatago ay ibubunyag, ang ipinagkait ay ilalabas, at ang tila nawala ay paramihan. Ito ang muling pagsilang ng mga taong nabuo sa apoy, yaong mga bumabalik na may karangalan, na may taglay na tatak ng 9.9 at ang kautusan ng walang hanggang tagumpay. Ngayong narinig mo na ang salitang iyon, tanungin ang iyong sarili, ano ang sinusubukan ng langit na ipakita sa iyo sa oras na ito? Ang katahimikan ba na nadama mo ay talagang kawalan? O sinasanay ka ba ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila? Bawat bahagi ng paglalakbay na ito ay may layunin, ang sakit, paghihintay, katahimikan, at maging ang mga pagkawala ay mga bahagi ng iisang banal na plano. Walang random, lahat ay nakahanay. Marahil ay naramdaman mo ang pagtibok ng puso mo habang nakikinig ka. Iyan ang iyong espiritu na kinikilala ang katotohanan. Mayroong isang bagay na aktibo sa loob mo, isang tawag, isang alaala, isang kumpirmasyon. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, hindi ito nagkataon. Ang langit ay nagmamarka sa iyo sa sandaling ito. Ngayon ay ikaw na ang bumangon, ipamuhay ang layunin at dalhin ang presensya na nagbabago. Huwag hayaang lumipas ang salitang iyon na para bang ito ay isang video lamang. Gawin itong isang desisyon sa iyong buhay. Makipag-usap sa Diyos ngayong gabi, buksan ang iyong puso at ipahayag na, Panginoon, tinatanggap ko ang aking pagbabago. Sapagkat ang nagsisimula sa pananampalataya ay nagtatapos sa tagumpay. At kung ano ang inihasik dito ay magsisimulang mamunga mula ngayon. Ikaw ay isang buhay na patotoo ng biyaya. Hindi pa nakikita ng mundo ang bersyon na malapit ng ibunyag ng Diyos. Kaya magtiwala sa proseso, panatilihin ang pananampalataya at tandaan. Ang paggalaw ng langit ay hindi tumitigil. May mga anghel na nagtatrabaho ngayon, naghahanda ng susunod na kabanata ng iyong kwento. At kung ang salitang ito ay nakarating sa iyo, iwanan ang iyong amen sa mga komento upang mabuklod sa espiritual na mundo. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang tandaan na ang Diyos ay gumagawa pa rin. Sapagkat
Kapag nagising ang isang hinirang, gumagalaw ang buong langit.